Okay, let's go. Alright, welcome to my vlog. At nakikita nyo ngayon yung CF Moto NK450. Yan. So yan yung bago nilang model. So ang alam natin, yung previous natin ay yung NK400. Pero ngayon may NK450 na. Tungkol naman sa specs ng motor na to, hindi ko na i-discuss yun. Kasi unang-una alam nyo na kung ano yung mga specs ng motor na to. Siguro ang i-share ko na lang sa inyo yung mga napansin ko lang dito sa motor na to. Actually maganda naman yung takbo niya eh. Kasi nakagamit na ako ng mga iba't ibang motor eh. So overall looks for me 90% okay. My height is 5'6". Medyo nabababaan lang ako sa height na to. Ang una ko talagang plano nung bumili ng my first big bike is the CF Moto 450 CLC. Kaya lang nagbago ang isip ko dahil nung nakita ko mas mababa pa pala yun. And then eto, nung nakita ko tong 450 NK, para ako na-love at first sight. Ayan, na-love at first sight. So, i-discuss ko lang yung mga ilang concern regarding dito sa motor na to. Speed. Pagdating dun sa speed, kung ano yung gusto mong power and speed ng motor na to, ibibigay sa'yo. Sure yun, ibibigay yan. Ayan o, makikita nyo, yan yung kanyang digital panel. Ako, ilang beses na ako dito muntik mag-wheelie. Mag-wheelie ako. Kung hindi ko na-control yun, sigurado lilipad ako. Yung motor na lang ang umaandar. Yung speed niya, walang problema, kaya makipagsabayan. Of course, kung ikukumpara mo dun sa mga Big 4, katulad ng Kawasaki, ng Yamaha, o kaya naman ng Suzuki or Honda, eh, ibang klase talaga yung pagkagawa nun eh. Pero kung sabayan lang, makakasabay. Okay? Pero kung karera, base doon sa mga review na nakikita ko at napapanood ko, kayang pumantay pero hindi balitan tsansa na mauna. Sa ko pang concern dito, syempre, bakit CF Moto ang pinili ko? Na budget friendly. Yan. Budget friendly siya compare dun sa mga, of course, sa mga branded na big bike. Okay? China is China, totoo naman yun eh. Wala namang pagtatalo doon. Pag talagang sinabing China bike, talagang may discrimination 'yan. Okay? Ako hindi ko tinatanggi 'yon. Pag sinabing China bike, sasabihin ko talaga, oh, China bike, totoo naman yun eh. Pero kung tutuusin naman, kung itsura lang ang pag-uusapan, kaya makipagsabayan dun sa Big 4. Pero yun nga lang talaga, aminin na natin or hindi, talagang pag China bike, merong discrimination yan. Pero tandaan nyo, lahat din naman ng mga branded na motor, katulad ng Honda, ng Kawasaki, ng Yamaha, tsaka ng Suzuki, lahat naman din yan eh. Nag-umpisa rin yan sa wala. Ngayon, gasolina. Para lang siya umiinom ng soft drinks. Bakit? Sabi sa mga review, ang ano neto ay naglalaro sa mga 19 to 22 km per liter ang kanyang gas consumption. Pero sa akin, nung tinitignan ko yung kanyang gauge, naglalaro sa mga 16 to 18. Pag city driving, pag halimbawa naman na pupunta naman ako from Cavite to Makati via expressway, naglalaro naman siya from 19 to 20. Okay? Kasama na doon yung yung walwal mode na tinatawag, tsaka yung normal mode. Okay? Pero pag tinignan ko naman sa peso value niya, ang napansin ko kasi nung unang bili ko, mga first 2 weeks, mula Makati hanggang Bacoor, Cavite ay naglalaro sa back and forth na to, naglalaro sa 250 pesos ang paggasolina ko dito. 95 yun
95. 250 pesos. Tapos napansin ko, after 1 month, naging 210 pesos. Back and forth. Kasama na yung walwal ko dun. Kasama na yung angas mode. Okay. Ang maximum speed ko dito ay nasa 130 kilometers per hour. Kasama na yon. And then, etong recently, etong last 2 weeks, na nagulat ako, back and forth din, full tank, nung umalis ako, then bumalik ako, mula Makati to Cavite, vice versa, ay naglalaro na lang yung kanyang fuel consumption ng 180 pesos. Full tank na yon. So, ibig sabihin, pababa na pababa. So, minsan talaga nagkakatalo yan dun sa Siyempre, pag bago, hihigop pa yan. Pero pag pag medyo gamit na, ma-stabilize niya na yung fuel consumption niya. Okay, pero ewan ko kasi hindi pa ako nag-change oil first change oil So malalaman natin yan sa susunod na vlogging ko. Yung first change oil niyan. Kung magbabawas pa. Yan, di natin pwede kumpara sa mga lower CC, yung mga 150, 155, syempre 160, 175, then 125, mga favorite nyo. Iba ang fuel consumption, no? Mas mababa di hamak. Pero ito kasi pag ikaw nag 40-50cc, asahan mo na. Sigurado yon, malakas talaga yung fuel consumption niyan. Kukumpara mo dun sa ibang big bike yung kanyang fuel consumption, para ka naka inline 3, naka inline 4 dito. Pero yung makina nito hindi ordinaryong makina, ha? Kasi sa design nito, based dun sa CF Moto, ang specs nito pagdating dun sa makina, naka 270 degrees crankshaft siya. So ibig sabihin, iba siya dun sa mga nakikita nating 180 degrees. Ito naman ay 270 degrees crankshaft. Kaya pag halimbawang nag-start kayo o kaya ni-revolution nyo to, iba yung tunog niya. Talagang big bite siya. Siguro ang masasabi ko na medyo kahalintulad ng tunog niya yung Yamaha MT-07 na naka-cross plane. So ngayon dito sa Pilipinas, medyo established na sila. Way back 2017 nung lumabas yung kanilang NK400. Actually, ang pinaka-in demand talaga na motor nila yung NK400 tsaka NK650. Dun sila unang nakilala. And then, lumabas na yung mga bago nila. Katulad nitong CF Moto 450 SR. Ngayon na may SRS na. And then, meron ng CF Moto 450 NK, 450 CLC. At yung bala ko talagang bilhin ay yung 450 MT. So, sa susunod na vlog natin, kung may mga hindi pa ako nabanggit, i-discuss natin yon. Pero in the meantime, eto muna, basta subaybayan nyo lang yung aking mga vlogs. Ito yung tinatawag nating vlog channel ko na Motobats, dito lang sa Sir Batario channel. So next time, i-discuss din natin kung ano pa yung mga concern na pwede kong ma-share galing dito sa CF Moto 450 NK. So thank you, God bless, see you next time. Okay, let's go.